Pag-usapan natin ang kinaganap na ASEAN Summit sa Cebu kasama ang Security Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Professor Ona, magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita. Hello Jack and Nina at again maraming salamat muli sa inyong imbitasyon. Yes, and salamat po sa inyong oras po, Professor Ona. Una, ito pong ASEAN Summit, ano kadalasan po ba yung agenda dito at ano yung magiging pakinabang po ng ating bansa? Well, kung ang tinutukoy mo ay yung nangyari ngayong araw na to, no? Maliwanag na maliwanag yung agenda ng Pilipinas, ano? Very timely at that, ano? Dahil nga tinukoy ni President Marcos yung mga pressing issues that beset the region, ano? Especially yung energy security at saka yung food security, no? Na isama na rin diyan yung maritime security, yung issue nga ng pagkakaroon ng isang ASEAN Maritime Center para pag-usapan yung anumang maaaring maging sigalot, lalong-lalo na rito sa South China Sea. Nakikita ba natin na dahil dito sa ASEAN Summit na to na mas united yung front ng ASEAN ano kapag pinag-usapan yung buong 'di ba global relationship, especially pagdating sa China at sa US, kasi may nagsasabi minsan watak-watak ang mga ASEAN countries. Ano po ang take nyo dyan? Yes, so Nina, no, I totally agree with that point of view na magpe-present dapat ang Asia ng single voice, ano, lalong-lalo na dito sa nangyayaring energy crisis, ano. Maganda yung napag-usapan dito, no, sa pagpupulong na naganap, ano, lalong-lalo na yung tinatawag na ano, no, yung shift to renewables, no. Pag-uusapan yan mabuti. At kung paano, kumbaga, i-distribute yung demand ng bawat country dito sa ating region. Ano? So, I'm sure na pag-uusapan ng masinsinan yan at hahanap ng mga alternatibo. Lalong-lalo na ngayon, no? Mainit na mainit yung pag-focus dito sa renewable sources. Ano? Kaya maganda yung ginawa ng Pilipinas dahil nga ito yung hudyat ng, kumbaga, pagkakaisa rin ng buong riyon para matugunan itong krisis na ito. And Professor Ona, no, binanggit mo kanina yung maritime security, and I remember last year, di ba, partner, may pinag-usapan tayo na Code of Conduct sa West Philippine Sea na dapat ay babalangkasin nga. Ito ba, dyan ba tinatalakay ito or sa ibang klaseng pagtitipon pa? Alam mo, medyo medyo subdued yung pag-mention sa Code of Conduct, ano. Pero alam mo naman ng mga ganitong klaseng mga diplomatic venues, ano, nag-o-open siya ng opportunities, Jack and Nina, no? At maganda yung stay ng Pilipinas, ano, dahil nga hindi siya naging kumbaga combative in terms of our rights, no, dito sa South China Sea, but bagkus, ano, pinapakita niya na collective dapat ang approach, ano. Yes, meron tayong mga karapatan, meron tayong mga ipinaglalaban dito sa ating mga teritoryo, but kumbaga binabalanse rin natin dun sa interes ng riyon, ano. Kaya kumbaga naghahanap din tayo ng mga opportunities para mag-reach out sa ating mga ASEAN partners and neighbors. At huling tanong po, Prof, the worst is over na po ba pagdating sa tensyon sa Middle East? Nako, Nina, how I wish I can give you an affirmative answer, ano. Mukhang malayo pa tayo doon, ano, lalong-lalo na ngayon na mukhang nagpapalitan pa ng kumbaga ng salita at ng putok itong mga puwersa ng Iran at saka ng US, ano. Mukhang hindi pa to matatapos. Lalong-lalo na ngayon na medyo yung mga terms nung agreement na pinupush ng dalawang bansa ay mukhang hindi nagtutugma, ano. Although syempre we are hopeful, but unfortunately at this point mukhang wala pang off-ramp dito sa conflict na ito. Alright. Maraming salamat po, Professor Sherwin Ona. Happy weekend. Thank you, Nina. Thank you, Jack. Salamat Bye-bye. po.